Pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful morning, oh God, that you've allowed us to listen to your word. Help us, Holy Spirit, to understand and apply your word, Lord, so that it will bring transformation in our lives, or it will bear fruit in our lives. Holy Spirit, anoint me. Use my mouth to share your word. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Good morning. We are now in Romans, no? Nanata sa Romans and okay kini nga ang Romans mao ni ang pinaka-clear nga exposition sa gospel, no? Kung tanawon nato no nga kining Book of Romans, pwede ka mo undang, no? Like for example sa Book of Acts manggod is kailangan connected ang mga per chapter. Like kung itong mga magbiyahe si Paul or katong mga other disciples, connected siya sa Acts chapter 21 sa Acts, maya na chapter 22. But din sa Book of Romans, no? Kung gusto kang basahon lang nimo how to overcome sin, pwede ka mabasa lang sa chapter 6, ana. And kung gusto lang nimo focus about legalism, pwede sa chapter 7. And kung gusto nimong masabtan about freedom from sin and ang kinabuhi nimo or life in the spirit, is you can read chapter 8, ana. So kung ang Romans, no, ang Romans na diri ang pinaka kaning sa chapter 16 kay ang Romans magod Romans 1 to 16 raman. So ang diya sa tumoy niya sa Romans 16 na diya ang power, ang pinaka basahon nato diri nga Romans 16:20 dinhi sa last chapter sa Romans. Na diya ang pinaka promise ni Lord or tremendous promise ni Lord sa atoa nga the God of peace will soon crush Satan under your feet. Kung tanawon ninyo, ang naitabo manggod dito sa Garden of Eden, ang tawagan ni ang feet ni Satan is naa sa to ang head. So makita ninyo pagka fall sa man, ang feet ni Satan ang nasa head sa tao, pasabot nga kontrolado kay tanya ba, kontrolado niya atong mind. Pero dinhi sa Romans 16 verse 20 nabali na nga ang tiil nato ang naana sa head ni 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 Satan. Sa ato pakita na ang maka-overcome, no, sa enemy. He is under our feet na. Dili kita ang under his feet, but dinhi karon kung masabtan nimo kining gospel, is siya na ang under na sa ato ang feet. Makuha niyo. And ma-fulfill na siya, of course, pag-abot dito sa chapter 16, verse 26, yang gingon diha, leading to obedience of faith. So pasabot nga mahimo kang victorious kung ikaw mismo na kay faith and obedience diha sa Ginoo. Na kay faith and obedience sa iyang word. Pasabot nga dili lang faith kay dili lang pud obedience kay ang kung puro ra pud ka obedience mag-lead sa atoa og kanang legalism, while kung puro ra pud ka faith nga wala pud na align sa scripture is mag-lead pud sa imo og presumption.
Mao na ang nahitabo sa uban no nga naa man sila faith pero ang mahitabo is gamay lang ang ilahang basahon nga scripture, then more na lang sa ilahang imagination about sa Ginoo, which is more na nahitabo sa ubang churches. No, gamay lang basahon nga scripture. Yes, naman sila faith pero tingala ka nalayo na ang teaching. Ano man wala man siya na align sa scripture ang ilahan ng ginapangtudlo. So duha jud dapat for us na maghimot ang victorious must be faith and obedience. Okay? So, sige, padayon ta. Lang, excuse me. Ito. Okay. In Romans 1 verse 1, yang gingon diha, Paul, a bond servant of Jesus Christ. So tanawon ninyo, diri gisulat ni Paul to the Romans na siya is a bond servant. Unsa man ang bond servant? Ang bond servant man gud is a slave, no. Pasabot nga wala siya nag-preach sa gospel nga gusto lang niya. Gitawag jud siya. Yan gud a bond servant of Christ, Jesus called an apostle. So pasabot nga si Paul wala lang niya ni gigusto ang ganahan ko mo preach, ganahan ko mo share sa gospel, but gitawag jud siya sa Ginoo as a slave. Pasabot nga kung moingon ka nga bond servant, no, wala jud siya naga-expect og gain sa iyang ginahimo. Wala po siya naga-claim, no, nga iyahaning work. Kung dili gina-claim niya nga kana nga iyang ginahimo is a work jud sa master, work sa Ginoo. Like sa atua, ang picture ani is no, sa amoa is mga motorcycle riders. Ang picture sa bond slave is kanang imong motor. Before nimo na acquire imong motor, nibayad jud ka sa to pag i-purchase nimo ang imong motor. Ang picture sa bond slave is anytime nga pwede nimo gamiton ang motor, gamiton nimo. That is the picture of a bond slave. Wala na siya right ba ngano man gi-purchase na magud siya. Same with us. Gi-purchase ta sa Ginoo sa iyang own blood. Kita is a bond slave ni Lord. Dapat nga dili na ka mo claim sa imong right. Kaya ngano man na may tag-iya sa imo ha. So kung whatever iyang gusto, for example, si Dominic, gusto niya gamiton niya ang motor anytime, dili jud na mo reklamo yang motor. Ngano man, iya man ang bond slave ang motor. So ikaw kung masabtan nimo nga bond slave ka sa Ginoo, servant kuan ka kanang slave ka sa Ginoo, is anytime you can be used by God, no? Kung servant naman gud ka is ang may tabo, like for example, naa kay katabang or naa kay helper, kung dili siya gusto mag-serve na sa imuha, he can look or she can look for another master. Kay nagkuan man, nagadawat raman siya sweldo, ang motivation niya is madawat magsweldo. But kung bond slave ka, wala jud ka mo expect ana sa imong master o anything. Kay ngano man, kabalo ka, nakasabot ka nga gi-purchase ka niya for a high price, no? So kana ba no nga anytime pwede nimo gamiton ang motor maski asa. Kita dapat as a bond slave anywhere, anytime pwede ka gamiton sa Ginoo. Wala jud kay right nga busy man ko, ingon ani nga ana. Yes, kabalo man si Lord ana. Pero kung ginasugo ka niya sa imong workplace, sa imong business, nga share na nimo ang imong katapad o ang imong kauban diya sa imong trabaho, dili jud na nimo ingnon nga busy ka ngano man, more than sa imong business is na may tag-iya sa imuha. Nakuha na to, no? So mo na nga once nga bond slave ka sa Ginoo, kita ang pinaka malipayon nga tao dinhi sa kalibutan. Ngano man, duha ra man ta pwede mahimong slave. Slave ta ni Satanas o maban slave ka sa Ginoo. So pili ka, no? Kay
bondslave ka sa Ginoo kay nganuman dili man ka ipahamak sa Ginoo, no? Ang Ginoo di man po kapasagdan. Pero ang yawa, kung mabondslave ka sa yawa, makita nimo grabe ang kinabuhi, gubot kay ang kinabuhi, grabe ka addiction, grabe ang kanang broken ang family nganuman because we don't dili ta bondslave sa Ginoo but bondslave ta sa yawa, no? So yang gingon dia, Paul, a bondservant of Jesus, called as an apostle. Pasabot nga gitawag jud siya sa Ginoo. Naa jud siya part sa body ni Christ. Same pud sa imo, no? Kung gihatag na nimo imong life kang Christ, naa jud kay particular nga calling sa iyang body. Dili ka useless sa church, no? No, dili man ka pwede man ka nga dili ka mahimong preacher sa church, but like sa inyo ano, ang uban naa sa ushering, ang uban pod nasa technical, nasa media, ang uban pod nasa DK. Naa kay specific calling, lahi lang tag function sa body ni Christ, pero once na you offer your life sa Ginoo, part naman ka sa body, naa jud kay specific role or specific calling diya sa body ni Lord. No, dili lang ka mura kag pasahero lang sa simbahan ba nga moadto lang ka sa simbahan tapos lingkod ra ka, pliti ka, mura kag nihatag lang og pliti nimo, nagtayt sa inopiring, hawa na pud ka, naog na pud ka na, mura kag pasahero sa jeep ba? Dili ingon ana ang kwan, ang maging part sa body ni Lord. Once na you give your life to the Lord, naa jud kay specific nga task. Even kani akong mga kauban dinhi sa church, dinhi sa balay, naa jud sila yung mga function, no, nga like tighatod og mga gamit, tighakot og mga gamit, ang uban tig-decor, no, pangitaa kung asa ka gitawag ni Lord, no. And iyang gingon diha Romans 1 verse 1 padayon ta, iyang gingon diha, a bond servant of Jesus Christ, kita bondslave ta sa Ginoo, called as an apostle, na jud kay specific calling, giset apart ka para asa for the gospel. Gitawag ka sa Ginoo for the gospel. And mao na nga ang tema sa Romans, sa book of Romans is the gospel of God. Na to. So karon masabtan ninyo ang gospel of God. And sa asa ni gi-promise sa verse 2, kini nga gospel which he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures. Bantayan nimo kini nga gospel or good news sa Ginoo. Gi-promise niya ni sa mga Old Testament people pa. Sa ato pa, nadunggan lang ni sa mga Old Testament mga people pero wala nila na-experience sila Abraham, Elijah, David. Wala nila na-experience kining gospel. And kung tanawon ninyo, na-experience rin ni sa people katong time na namatay na si Jesus Christ and nagdwell na ang Holy Spirit sa matag usa sa atoa. That's why dili ta dapat dito ma-focus sa mga Old Testament nga mga prophet. Yes, we can listen sa ilang faith, we can copy or imitate the faith of Job, nila Moses, pero kita ang pinakabulahan than them nganuman wala nila na experience kining gospel. Nakuha nato. Iyara manggingon diya which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures concerning kay kinsa kang Jesus Christ. Sa ato pa, ang gospel is concerning kay Jesus Christ, dili concerning sa atoa. Nasabtan nato. So ang gospel mo yung tanga tama no. Tinuod jud ay. Kaya ang good news man gud ang ginastoryahan nato diri is Jesus Christ man, nga si Jesus Christ nagpakatao siya, namatay, nabanhaw, he rose again, he gave us his spirit. Pinagi sa iyaha na napasaylotan sa atong mga sala para mabalik ang iyang bride sa iyaha. Sa iyaha gyud tanan ang gospel. Kuya, ano? Kung dili po nimo ni mabantayan nga mga word,
kalimot jud ta nga ang gospel para sa tuwa lang. So yamang gingon diha in verse 3, concerning his son, who was born a descendant of David according to the flesh. So makita ninyo na dili dapat ma-center ang gospel sa tuwa. Ma-center dapat ni sa Ginoo. Nakuha na to. Kay kung tan-awon ninyo na kung masabtan nimo nga si Jesus Christ, iya mangingon diri, he was born a descendant of David according to the flesh. So pasabot nga kung masabtan nimo nga si Jesus Christ naban-an, natawo siya din sa kalabutan, nagpakatao. And nagpakatao siya nga wala siya nagpakasala. Pasabot nga kita pud karon nga nakabalo karon sa gospel nga ang gospel di ay dili lang kutob dito sa pagkamatay ni Jesus Christ. Ang gospel di ay o ang good news di ay nga kita same kay Jesus Christ nga nabuhi siya dinhi sa yuta, pwede po di ay ta nga mawad-an og power sa sin like Jesus Christ. Kay naaman ng Holy Spirit kay Jesus Christ katong buhi pa siya. So kung kita pod karon nga naminaw sa life ni Jesus Christ karon nga ang gospel di ay wala di ay kutob lang sa pagkamatay ni Jesus Christ. Kay ang nasabtan nato sa gospel, namatay si Jesus Christ para mabayaran natong sala. Unya karon nabuhi pa man ka. Sa ato pa dili dapat nato i-neglect na ang gospel nagsugod dito sa pagkabuhi ni Jesus Christ. Nga kita pod nga naminaw karon nga pwede di ay mawala ang power sa sin sa atua. Kay nga naman gipakita naman ni Jesus Christ katong nabuhi pa siya nga powerless ang sin sa iyang flesh. Kaya niya i-overcome. So kita karon nga naminaw nga same nga Holy Spirit nga gikan kang Jesus Christ, kaya di ay nato ma-overcome ang power sa sin. Diha nagsugod ang gospel. Nakuha nato. So mao ni ang gospel, no? So Jesus lived as a man and we can also follow him as he lived. Kay moingon manggod ka Ginoo manggod na siya. Mao gani nga nag 100% tao siya para maipakita sa inyo nga kaya di ay nato ma-overcome ang sin. Kay kung ang gipakita na lang ni Jesus Christ is namatay lang siya sa cross, kinsa man ato maging example karon sa iyang pagiging victorious nga buhi siya dinhi sa yuta? Wala. So grabe jud kay ang Ginoo no. Gisugdan niya dito sa iyang pagkinabuhi kay kung ang purpose lang ni Jesus Christ is mamatay siya sa cross or mamatay siya, no, nganong nabuhi pa man siya og 30 years for us to give a picture or kanang example nga si Jesus Christ mingkamot po siya og trabaho, napod siya trabaho, karpentero, then sa iyang pagkakarpentero wala siya nagpakasala, nag-honor po siya sa iyang parents, kay under man siya sa authority sa iyang parents, but nakita nato nga mas katong time nga gitawag na siya sa Ginoo, mas taas ang honor niya sa Ginoo kaysa sa iyang parents, no? So kuyaw jud ay kaayo no. Kung dili nato no mahimay-himay pud ni siya karon ng Romans, di jud ta kasabot sa tibok nga gospel. So in verse 4, who was declared the Son of God with the power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. So kung tanawon ninyo, makita ninyo dire, we have received grace. So kung tanawon ninyo, unsa man ning grace nga gihatag sa Ginoo, ang grace man God is available nga strength or help ni Lord para sa ato. For example, ang tao need of forgiveness. Naay grace si Lord. Sa may pasabutan na, naay available forgiveness si Lord for us. Kung need nimo ang healing, pumayo pud ka sa iya,
may grace o Lord for our healing. Pasabot nga na siya available nga help for us for our healing. And iyang giingon diha, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for his name's sake. So, kung tanawon ninyo, gibalik diri, gisugdan diri ang obedience of faith. And dito sa Romans 16, di ba? Ako na mention first is mahimo yutang victorious kung natay obedience of faith. Dili lang puro lang obedience. Kailangan jud nimo duha, obedience and faith. Nakuha na to para kita mahimo tang victorious. And verse 6, among whom you also are the called of Jesus Christ. Kaya ang gospel is dili na lang dito sa Jews, but of course for us, sa Greek and Gentiles. And verse 7, to all who are beloved of God in Rome, called as saints, grace to you and peace. Kini ang kailangan sa tao, duha, grace and peace. Okay? Grace, na-share naman ako ganyan yung grace, pero ang peace, yan na siya diri. Grace to you and peace from our Father and the Lord Jesus Christ. So asa jud di ay mugikan ang tinud nga peace sa to ang kinabuhi. Gikan jud sa Ginoo, gikan sa gospel. So kung tanawon ninyo unsa man nga peace nga iyang ihatag sa toa, peace sa tong mind, no, peace from anxiety, daghan kitag kabalakan, and of course peace in our spirit, in our heart, and of course peace sa people around us. Tinuod yun, no, kay kung madawat yun nimo ang Ginoo, maghinay-hinay magkaroon kag peace sa imong kasing-kasing, sa imong mind, makatulog na kag tarong, at the same time makakaroon po kag peace towards other people. Dili ka kanang ano ba, dili na ka kanang gusto kag gubot permanente ana. So you are now peaceful. In verse 8, bantayan ninyo. First, I thank God through Jesus Christ for all of you, for you all. Nag-start si Paul sa iyang letter about thankfulness. Sa ato pa, isa jud ka mark sa tinuod nga disciple is mapasalamaton. Ang tao nga mapasalamaton, dili man gud nato na-acquire kay Adam nga nature. Pasabot nga ang na-acquire nato kay Adam nga nature is kanang grumbling, complaining, mo na siya. Pero once nga madawat na nimo ang Ginoo, magkaroon na ka or ma-develop ang imong heart nga mapasalamaton. That's why ang tao nga magsigig reklamo, dili na nature sa Ginoo. No, o gani na nga na open po na ako ni during our time with other leaders dito tag morning prayer namo sa Kadalyan is kana ganing magsugod mo og reklamo. Once na you start with grumbling, no, isud kay na siya nga naman dili na siya gikan sa Ginoo. That's why you give thanks, no, aniha nganong nagpasalamat man si Paul, tanawa, for I thank God through Jesus Christ for you all, because of your faith being proclaimed throughout the whole world. So, nagpasalamat siya sa Ginoo sa mga believers dito sa Rome, nganuman, tungod kay ang ilang faith daw nadunggan. Murag nailhan na ang ilang pagtuo. Pero ang mga people, mga disciple din sa Rome is wala pa sila na perfect. Sa ato pa, si Paul, maski dili di ay perfect pa ang tao, nagapasalamat siya sa Ginoo, maski nakita lang niya ba nga, dako na di ay kaayo nga factor kay Paul, nga naa na sila pagtuo sa Ginoo. So dili ka magpasalamat sa imong bana, sa imong asawa. For example, ang uban man gud dili makapasalamat sa ilang bana kung dili pa nila mahibaw-an nga perfect ang ilang bana or asawa. Dili na siya mao. Kay si Paul, dili pa perfect ang taga-Rome, pero dili
pero nagpasalamat na siya sa Ginoo. So pasabot nga kung naa jud kay kasing-kasing sa Ginoo, you start to acknowledge Him. Lord, salamat kayo. Father, salamat sa akong husband. No nga, naa na siya sa imo Maski dili pa siya perfect, pero makita na nako, magsabay na siya simba. Makita na nako, bukab na siya sa Bible, Lord. Salamat kaayo. Mao nay heart sa isa ka disciple, magsugod kag pasalamat. Dili ka complain. Akong bana, akong asawa, akong bana, akong mga anak. You keep on complaining. That's not the heart of Jesus Christ. Amen? So, first, He give thanks. That's why, no, pag-abot sa verse 8, siyang ingon, because your faith is being proclaimed. Rabi kay si Paul ba, no? Nagpasalamat siya sa Ginoo, nga naman, kay ang ilang pagtuo na ilahan na dito. Murag nga na ba nga, salamat ko sa Ginoo kay ang mga diha sa taga-Samal, hinay-hinay na nga nag-spread ang gospel. Ang ilang pagtuo na ilhan na sa mga uban kay maski walay mga pagkaon, no, nagpadayon gyapon kuyaw kay ning mga ano ba, parang nga na ba nga faith ba no nga pasalamatan nimo. Pasalamat kay ko dito sa sa taga nabunturan nga mga disciple nga maski nang luod sila sa kuha, ano, nagpadayon sila. Ni ana gani dili na kana ako may basulon ano. So, salamat jud ta ana nila, no? Kay nakapadayon sila. Ingon ana si Paul. Kuyaw kay no si Paul, no? Pare pagtuo, maski dili pa perfect, grateful kayog heart si Paul. In verse 9, aside sa pasalamat, for God, whom I serve in my spirit, yan na siya. Verse 8, because of your faith is being proclaimed throughout the whole world. In verse 9, for God, whom I serve in my spirit, in preaching the gospel of His Son, is my witness as to how unceasingly I make mention of you. No, wala lang siya nagpasalamat si Paul, nagpray po siya. In verse 10, I always in my prayer. So, dili lang siya nagpasalamat sa mga disciple, nagpray po siya. So, ginapasalamatan ni Paul ang mga brethren at the same time, nagpray po siya. Always in my prayer. Unsa ing ginapray? Perhaps now, at last, by the will of God, I may succeed in coming to you. Kuya, kay si Paul, no? Galong siya nga makita niya kining mga brethren. No? Imagine nimo, ang pangutana, ikaw ba? Excited pa ba ka makita ay mong mga disciple or mga brethren nga gina-connect sa imo ha? Kay si Paul, grabe siya ka-excited. No? He longed to see other believers. Mao jud ni ang iyang desire ni Paul. Kay nga naman, verse 11, for I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you that you may be established. Gusto na ko nga ma-meet mo para ma-establish ang iyong faith. Yan na si Paul. Yan na siya sa verse 11. Na in verse 12, yan na siya. That is, that I may be encouraged together with you while among you, each of us, by the other's faith, both yours and mine, yan na siya diha. So, tanawon ninyo nga mutual dapat ang benefit kung naay mga disciple or naay mga people nga gina-connect sa ato no? Na, like for example, na istorya ba no sa unsa daw ang pinaka-importante nga part sa tong lawas. Ang isa ni ingon nga ang heart. Ang isa ni ingon pud nga lungs. Ang isa brain jud kay dili ka kalihok kung wala jud ang brain. Nya mo na pud ang heart jud kay unsay mo pump og blood sa imo kung dili ko importante. Ako jud pinaka-importante. Karon kay wala naman ni tingog-tingog ang bakba. So, pila na ka Domingo, wala lagi tingog-tingog ang bakba. Wala na pud siya abri-abri. Hantod sa nangaluya na ang brain,
naluya na ang mata, naluya na ang kamot, naluya na ang iyang heart, naluya na ang lungs. Hantod sa na-acknowledge nila nga importante po di ang baba. So pasabot nga sa body ni Christ, mutual dapat ang benefit. Dili jud ka mo ingon nga mo adto ka ani nga simbahan kay ako maayo ko mo disciple. Unya wala ni sila'y matabang sa kuha. No. Si Paul, grabe ang iyang heart ni Paul ba? Kay niana gud si ni Paul that I may be encouraged. So pasabot nga once di ay nga makonect ka sa mga people or naay mga tao nga i-connect sa imo si Lord is naa jud di ay sila'y mahatag pod sa imo. Naa sila'y ma-encourage pod sa imo and makatabang pod sila sa imong growth. No, like sa tuwa din na ay mga disciple nga gina-entrust ni Lord sa tuwa. So, for me, dili jud nako pwede ingnon nga ako'y nakatabang sa inyo ha. Dili pwede. Kamo po'y nakatabang sa kuha. Kaysa mga kahumok ninyong ulo, nitaas pod og kapasensya ang ako ang kinabuhi. Ana ba? Kay ang uban pod nga humukon og ulo, nitaas pod ang ako ang kasing-kasing sa ila. So mutual ang ato ang understanding or mutual ang benefit sa matag usa. So dili jud ka moingon nga ikaw ray nakabag-o sa ilaha. No. Sila pod ang nibag-o sa imuha. No. So mutual. So ayaw jud na nimo ibutang sa imong isip nga ikaw ray makatabang ani nila. Once nga you are with the brethren, ang imuhang mga brethren maka-encourage pud sa imo. That's why nga si Paul excited siya makig-fellowship ngano man kabalo siya nga mag-grow pud siya towards other brethren. Sabtan ninyo, no? So dili dapat ninyo i-neglect ang fellowship, dili dapat ninyo i-neglect ang mga people nga gine-connect sa inyo like for example, gahi jud kag ulo. Gahi jud ka ing ani, di ka mo tuo. O so ngano man nga nagahi na siya ulo kay pwede nga ikaw pod ginapatasan ni Lord imuhang kuan, ang imuhang kanang pasensya. And niya na siya diha so that I may be encouraged. Pasabot nga maski kanang dili pa kay anak ka mature, makita nimo ba nga ma-encourage ka sa ilaha ba naning kamot pod sila magbag-o, maski mong mosipyat man na sila, makita nimo nga ala na ginahinay ra ginig bag-o, no? Like ma-encourage ka sa ilang pagtuo, like no na ako'y mga kauban diri sa balay nga di po kabalo mo basa pa pero makita nimo nga na ako'y kauban nga dili kabalo mo basa pero maayo siya mo share, mo invite. Invite niya iyang anak mag-appeal restoration weekend, mang-invite siya mga panday or unsa man ang iyang mga invite sa life group mga anak, pero di siya kabalo mo share. So kita bang kana ba nga maldituhon man ni siya pero ma-encourage ka ba sa iyang faith nga kaya di ay ni siya bag-uhon sa Ginoo ana no. So makita na ako na-encourage pud ko sa iya ana no nga dili di ay ni it's about kanang knowledge lang or mind but sa tuwa jud di ay ni nga heart no. So dire in verse 13, I don't want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you and have been prevented so far, so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. So, kung tanawon ninyo nga si Paul gusto yun na i-visit ang Rome. Pero na may mga kakulian no nga dili pa siya ka-visit, niya na siya ngano man gusto jud niya jud nga ma-share ang gospel nga nakabag-o jud sa iyang kinabuhi. Mao nay desire ni Paul o gusto na ko makita kini nga prutas pod sa gospel diya sa inyong kinabuhi. Mao na ang iyang gina-desire bang gusto yun siya mo-visit sa Rome sa verse 13. In verse 14, niya na siya diya. I am under obligation. Basahon ninyo sa verse 14, 15, and 16. Tulo ka I am. May na mo aniya, tulo ka I am. Sa 14, 15, 16. Basahon na ninyo. Sa 14, niya na siya diya. I am under obligation. Sa ato pa niya na siya, utangan ko.
kaninyo tanan. Sa Greek, barbarians, both to the wise and to the foolish. So once di ay nga na-receive na nimo ang Ginoo, na-receive na nimo ang gospel, na-receive na nimo ang good news ni Christ, pasabot nga utangan daw ta sa Ginoo. Money at utangan dili, utangan ta sa mga tao. Akong i-correct. Once na na-receive na nimo ang gospel, utangan daw ta sa tao. Murag ani ang picture ana. Nakabantay mo ka ng mga naga-deliver gani sa Shopee. Si pangalan na gani nila ka ng delivery boy. Ha? Delivery boy. Ana. Once na ako'y kaila nga rider or delivery boy ana no. Once nga nadawat nimo ang parcel sa Shopee, kay kinsa ka utangan. Utangan ka sa nag-order ana. At the same time, utangan ka dito sa nagpadala ana nga parcel. Nakuha ninyo? Ngano man naanay price ang parcel. Ang gospel naay price. Kailangan ihatag na nimo sa tao. Kung dili nimo ihatag ang parcel sa tao, nya gigamit nimo paninglan ka sa nagpadala ana, which is ang Ginoo. Tama? So ang message nato is the gospel nga kailangan nato dadon sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong relatives, sa imong katrabaho. Maski asa ka moadto, utangan ka sa tao ngano man gihatagan man tag mensahe para ihatag sa ilaha. Kinsa ni hatag ana? Ginoo. Oh. Nakuha ninyo? So, ni ana si Paul, I am under obligation. Utangan ko. No? Sa tanan. Oh. Sa ato pa, kung ikaw di ay karon nga nakabalo na, ng kaluwasan di ala sa Ginoo, nakabalo na ka sa gospel, is utangan ta sa tanan nato nga kastorya. Klaro? I am. Yan naman siya diya. Ikadua. I am eager. So my part. Yan na siya sa verse 15. I am eager to preach the gospel to you as also who are in Rome. So, yan na si Paul. Excited ko. I am eager. Malipayon ko nga ihatod sa inyo kining gospel. Sa ato pa, kanang delivery or rider, pagdawat na niya sa parcel, excited na siya. Wala pa gani siya kaabot sa balay, nanawag na siya nga, Sir, ma'am, i-deliver na ako ning kuan ha, parcel nimo. Di ba? Nakawa ninyo? Ang pangutan na excited. Ingan ana baka excited may pang rider no. Excited mo hatod sa parcel. Manawag pa. Nya kita ba'y tawagan nila. Ano sa kamuan ni Diri? Si Paul ba? Kuya kay si Paul ano siya? I am eager to preach. Saka na. So tuwa pa lang ka I am. Sa niyang yun? I am utangan sa inyo ha, sa gospel. I-picture out na lang nimo ikaw rider. Tandamay no, naadirin ako kayo nga balyo naa sa ako Dili na ako ni deliver paninglan jud ko ani. Utangan jud ko ani nila. O nya magkita mo ana. No, nga ikaw gisugo nga ihatod na siya. Wala ka ni hatod. Andamay ka. Ano siguro sa imo pag-abot sa panahon ba no? Awa ko ng imong kalaki. Init kayo akong kahimtang diri. Kuyog ta sa balay, wala nimo gihatod ang parcel. No? Wala nimo gihatod ang gospel. Ayan na ba? No? Katulo. For I am not ashamed. Unsa tong una? I am in debt. Utangan ko sa inyo ha. Ikaduha, I am eager. Katulo, I am not ashamed. Dili dapat nimo ikaulaw ang gospel ngano man ang gospel daw na ay power. Niyan gyud are not ashamed of the gospel
For it is the power of God. Asa ka, ang gospel di ay sa Ginoo is a power of God. Para sa asa? For salvation of everyone who believe. Para asa? Sa Jews and to all the Greeks and Gentiles, no? So, dili lang di ay ni mensahe lang kining gospel sa Ginoo. Dili lang mensahe lang kining good news. Power di ay ni sa Ginoo. Murag ani ba? Kung mag-brown out, unsa may tabo? Ngit-ngit ang balay. Once na ma-receive sa tao ang gospel, ma-receive nila ang good news about Jesus Christ. Unsa may tabo sa tao? Mahayagan, magkaroon og light. Mao nagiingon diri nga dili ko maulaw nga i-share ang gospel nganuman power ni sa Ginoo nga makahatag og kahayag sa uban. Amen. Ora nga dili pwede nga imuha ning ikaulaw nga i-share si Kristo sa ilang kinabuhi. Dili nimo pwede ikaulaw ang iyang gihimo. Dili nimo ikaulaw ang gospel sa tao nga anuman power good. So ang KGDI para mabag-o jud ang tao is share the gospel. Share nimo ang good news about Jesus Christ. Amen. So para sa yang yun dia, for I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for salvation. Unsa maning salvation? Tulo ka buok maning tense. Future tense, past tense, present tense, and future tense. Sama na, kung sa past tense, kung gidawat nimo ang Ginoo, you will experience salvation sa imong past. Sama na. For example, Lord Jesus, ako takang gidawat na akong Ginoo manluluwas. Pasaylo ako sa ako ang mga sala. Na-experience nimo ang salvation sa imong past. Gibura ni Lord tanan ang imong sala sa past. How will you experience salvation sa imong present? Nga once nga gidawat nimo si Lord sa imong kinabuhi, pasabot nga you will be saved from the power of sin sa imong present nga life. Nga tabangan ka sa Ginoo, nga ma-experience nimo nga ang power sa sin dili na siya powerful sa imo. For example, puno kay kag bisyo. Once nga gidawat nimo si Lord, you acknowledge the power of His Holy Spirit, dili na maging powerful ang sin sa imo. So, unsa to? Past tense, pasayloon ka sa imong previous sin, mao ni ang salvation. Ikaduha, present life, nga mawad-an og power ang sin sa imong present life. And future. So may pasabot ana. Salvation sa future means kanang limpyuhan ka sa presence sa sin. Sa ato pa kung magkita mo sa Ginoo, wala na siya makita ba nga sala pa sa imuha. That is three types, three kuan kana nga sa tawag ani salvation sa tense. Mo na siyang kaluwasan. Dili lang ka maluwas lang sa imuhang past nga sin, but maluwas pa ka sa power sa sin sa imuhang present. At the same time, limpyuhan pa ka sa imong kadibuk-an nga sala dito sa future. Pasabot nga pag-atbang nimo sa Ginoo, liwat na kag batasan sa Ginoo. Mao na karon nga gina-go through mo sa Ginoo, na mga tao nga ipa-experience sa inyo nga usa man batasan ani. Ay ko kasabot sa batasan ani, nganuman ginaalaw na ni Lord para ikaw pagkita ninyo sa Ginoo malimpyuhan ka sa tanan. For example kanang mga anger, lust sa tuang eyes, sa pa lust sa tuang flesh. Maalaw na siya tanan nga ma-experience na nimo dinhi sa yuta. Kay nganuman ginaalaw na ni Lord para ikaw mismo makakakuan mo siya, makauna-una ka og daotan, Lord. Limpyuhin ni dili jud ni gikan sa imuha. I ask you na you will cleanse me. Amen. So
So unsa to? Salvation from the penalty of sin sa past, salvation from the power of sin sa present, and salvation from the presence of sin in the future. So, kuyaw kayo, no? Kuyaw kayo ang gospel ni Lord. Ang good news nga dili lang di ay mulimpyo, dili lang di ay si Kristo limpyuhan ta sa tong mga sala sa past, tabangan pa di ay ka nga dili na kamubalik sa imong sala sa present, and at the same time limpyuhan pa di ay ka ni Kristo nga wala na jud makita nga sala sa imong mao nay tulo ka kaluwasan. Kay mo ingon magud tanong, tama no? Gidawat ba nako ang Ginoo pastor? Nalimtan na ni Lord ako mga sala? Oo. Kikalimtan tanan ni Lord imong sala gikan sa imong pagkatawo hantod sa imuhang pagkanang gikan sa pagdawat nimo sa Ginoo. Karon say may tabo sa imo. Kung buhi pa ka, ang salvation nga imong ma-experience is dili na ka maging slave sa sin. Mas powerful na ka over sin. Kaya naman, na naman ang life ni Lord sa imo. Amen? Then at the same time, while nabuhi ka, gina-prepare ka ni Lord nga mahimo kang liwat niya nga wala na isala. Kaya nga naman, pag ibot sa imong lawas, makasala man atong lawas. Pagkita ninyo, imong kalag naman lang og espiritu ang mulangkat sa imo, may tabo ana. Wow, pure na ni. Dili na ni init ulo. Dili na ni chismoso kining tawhanan ni. Dili na ni siya kanang kuan si pamalikas. Dili na ni siya kanang hugaw og isip nga naman. Dinhi sa yuta, gi-purify na kanilon. Amen? Naba mo diya? So nasabtanan ninyo ning tulo ka kaluwasan. Kaya abi nato ang kaluwasan, kausaran na nimo dawaton, duwas na ka padulong sa langit. Nya kung buhi pa ka, mo gani sa gingon sa Matthew nga he is Jesus nga niabot para i-save ta niya. Sa Matthew 1. So verse 17, for in the righteousness of God, siya, concerning kini nga gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. So tanawon nimo diri, gingon diri, ang gospel, for in this gospel, kini nga gospel, ang righteousness ni God na reveal. Yan na siya. From faith to faith. Ang tao manggod, abi nato nga ang righteousness sa Ginoo, no? Ginabutang lang nato sa to ang sarili ba nga ang gina-imagine nila ilang sarili nga ang righteousness sa Ginoo is kung wala na ko'y bisyo, mao ni ang righteousness ni Lord. Wala na ko'y kanang kuan, gainom, wala na ko kasyabo, wala na ko tawag ani adtog mga barkada nga dautan. Abi nato mao na siya ang righteousness sa Ginoo. Actually, 2% na siya sa righteousness sa Ginoo. Ang righteousness sa Ginoo, ang 100% nga righteousness sa Ginoo is complete purity. Kaya abi manggo nato ang measurement nato, panana siya kanang naanan ang Ginoo sa kanang kuan kanang mao na jud na ang batasan sa Ginoo, wala nay bisyo ana. Kaya karon kay sa imong isip, sa imong inner life is hugaw ra man gyapon ka mag-isip sa ubang babae. Sa imong inner life is kanang dili pa pud ka control sa imong temper, dili nimo pwede ibutang ang righteousness sa Ginoo sa bisyo lang. No? O na nga dili kita makaingon nga i-compare nimo imong sarili nga ang righteousness sa Ginoo na nasa imo kay wala tay bisyo, no? Kay ang complete righteousness sa Ginoo is complete purity. Mawala imong bisyo, malimpyuhan ang imong inner life, maliwat ang batasan sa Ginoo nga puno siya gugma, pasensya, love, peace, joy, patience, kindness. Kana palang daan asa man tang anak kapasa ana sa standard dayon. Mao na ganing gingon ni Lord diya sa gingon niya diya sa Isaiah 64. Our righteous deeds are like filthy garments. Kini daw righteousness nato, pasabot nato sa righteousness, trapo ra day na sa Ginoo.
Unsa man na filthy garments mo yan kakita mo anang kwan magluto ka unya maski unsa kanang kwan kanang unsa tawagan na kanang pot holder pag labhana nimo maski unsaon na nimo babad hugaw ra gyapon na ingon ana daw ang righteousness sa tao diya sa Ginoo. That's why dili nimo i-compare ang righteousness sa Ginoo sa atong righteousness own standard sa righteousness. Mao na wala jud tay right no nga i-compare atong sarili sa atong righteousness sa righteousness sa Ginoo. Amen. And iyang gingon diya no. So we haven't seen God's standard that the standard of God is complete purity. So kung tanawon nato no, how can I attain to God's standard? Kay 100% pa ang standard ni Lord nga complete purity. Bitaw na ko ako ang standard. Kinaundang naman ako akong bisyo. Hinay-hinay man nga kanang na control na nako akong temper. Mao ni akong standard sa righteousness sa Ginoo. Pero kung i-attain nimo ang standard sa Ginoo, layo ra jud kayo ang ako ang standard. Kay ang standard sa Ginoo, grabe man jud kay ang taas ang iyang standard. Kay kini ato ang standard nga nabag-o na siya, nana na siya sa Ginoo. So di kuto brade ay ang Ginoo sa pagbag-o sa imong bisyo dili. Ang standard ni Lord complete purity. Wala jud spot. Pero unsaon nako na pag-attain kana nga standard. Mao ni ang katibuk-an sa Romans is all about. Ma-attain na nimo ang 100% nga standard ni Lord pinaagi sa imuhang pagtuo kaniya. Mo man niyang gingon diri kalikon ako. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. Uyawa di ay no. Ang righteousness sa Ginoo ma-attain nato na pinaagi sa ato ang pagtuo nga gilimpyuhan natin niya sa ato ang past, pinaagi sa atong pagtuo nga giluwasta niya karon sa atong present life sa power of sin. Nga kanang moingon ka ba nga moingon ka ba nga Lord no unsaon na kog paningkamot nga undangon na kanang kontrolon na ako akong kainit ug ulo dili man jud nako kaya mao na akong ginahimo before mo na ko ba nga Lord nagpasting nako nag 3 days 21 days about 40 days anak ko nga nganong naa pa man lang gyapon mo gawas nga usay init ug ulo anak why na-allow na ni Lord kay ang righteousness manggod niya ma-attain daw nato by faith. So dili sa atong paningkamot. Kanang mayon ka ba nga Lord, naa pala gini. Tabangi ko ani Lord bi nga maliwat ko kanimo. Ay di ay ibubo ni Lord kana nga righteousness niya sa imuha. The moment nga mo trust jud ka sa iya, by faith ba, by faith sa iya. Nga Lord, example, nakay sige na struggle sa bisyo. Lord, ang kagasimba man ko. Lord, naminaw naman ko sa imong pulong. Lord, nagpasting na mo ko. Pero dili na ako ni kaya, Lord, kung dili imuha jud ni, tabanga jud ko ani. Mao na tabo kila Simon Peter. Nagtrust sila sa ilang kaugalingon, kuan sila, naglabay sila og net og fish, nagdakop sila og isda sa gabi, magbuntag, wala sila dakop. Ngano man, they trust in themselves. Pero katong gisurrender na nila sa Ginoo, diyan na siya. Nga na si Jesus Christ sila nga, throw down your net on the right. Gituman nila ang Ginoo, gisurrender nila. Then, nakadakop sila daghan, napuno ang ilang boat, napuno ang ilang net. Same picture sa tuwa. Lord, dili na ako kaya. Unsa man imong gusto imo nako. Akong isurrender ni sa imo ha. Then, that is the picture sa iyang righteousness ba nga.
katong isda nga gipuno 100% sa iyang righteousness mo ma-feel ka ni Lord. O na nga, di ba? Iyang ging diri sa Bible. Romans 1:17 iyang but the righteous man shall live by faith. Romans 1:17 but the righteous man shall live by faith. Sumpay anak niya. So, kung tanawon ninyo diri sa Habakuk 2, behold, as for the proud one, his soul is not right within him. But the righteous man will live by faith sa Habakuk 2 verse 4. Ang dawaton sa Ginoo, kung mag-atubang na mo, is katong mga tao nga, diyan na siya, ano siya? But the righteous man will live by faith. So, ang dawaton sa Ginoo as righteous are those who arrive sa iya. Kanaganing ni atubang ka sa iya by faith. Kanaganing mo yung kang Lord, yun to na ako kaya. Puhi pa ka din sa yuta, di yun ako kaya Lord, bag-uhon ako ang kaugalingon. Dili na ako kaya Lord, maundang ning akong bisyo. Pero tabangan ko nimo Lord, mao jud ni ang mao nay ganahan ni Lord. Nga dawaton dito sa langit. Dili ka nang moabot ka dito nga Lord, fasting ko, nag-mission ko, nagkompleto ako ang Sunday service, nag-attend ko morning devotional. Ako ba? Ako permanente. Ang ganahan ni Lord kanang humble ba? Nga atubang ya sa iya nga Lord. Wala jud tay ako. Ikaw jud ni bago sa kuha. No? Ikaw jud ni luwas sa kuha. Ikaw jud ang nag-help sa kuha nga ma-overcome na ko ang sala. Kanay pinaka the best nga moatubang sa Ginoo. Kanang walay imo ba? Puro ra ka pagsalig sa Ginoo. Amen. Kay maski unsaon jud nimo og New Year's resolution, maski pang priso pa mo, maski pang rehab pa mo pila ka tuig. Kung dili jud ka mo live by faith, dili nimo i-acknowledge si Lord, wala jud may tabo sa imo. You must live by faith day by day. I live trusting in Him. Ako mismo, grabe. No? Day by day. I-allow na ni Lord, even sa finances. I-allow ni Lord sometimes nga kulang. Nga naman, para mag-trust ka siya. Sometimes, ipakita sa imo sa Ginoo, i-connect ka ni Lord sa mga tao nga gahi kay gulo. Dili jud mo tuman. Nga naman, para magsalig ka sa iya nga mag-pray ka. Mo na akong ginahimo. Makakita na ko ka ng mga kwan. No, ako ginasultian ako sa Ginoo, mao ni ang ginahimo ani mga tawhana kanang pakita sa ako ang dreams. I prayed to God nganuman I need to live by faith daily. Nga dili na ako kaya baguhon kining mga tawhana Lord. Ikaw ang mustoryaan nila. Ikaw Lord ang mo transform sa ilang kinabuhi. Kay kung ako lang magsira kog pangasabaan nila Lord. Pero mas gina-intrasan ako si Lord og trabaho nga naman naa naman ang Holy Spirit sa ilaha. Lord, kung dili sila motuman sa ko ang ginasulti nga imong ginapasulti, have your way. Ikaw Lord ang mo storya jud sa ilaha Lord. Wala jud ko'y control ani nila. Then yang gingon diri sa verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and niya na siya unrighteous men who suppress the truth in unrighteousness. So, makita daw nato, makita daw nato unsa ka musuko ang Ginoo sa mga tao nga ginasuppress daw nila ang truth. Kana ganing ginasultian na sila sa Ginoo nga mali na imong ginahimo, pero ginahimo gyapon nimo, ay ha nimo makita ang wrath ni God. Mao niyang gyud for the wrath of God is revealed. Sa ato pa, naadyo'y nagpaabot nga punishment sa mga tao nga, siyang idea, who suppress the truth in unrighteousness. Ang konsensya nimo ginaingnan ka makadaot ng imong bisyo. Ang konsensya nimo ginaingnan ang konsensya manggod nato, mao na nakakonect sa espiritu sa Ginoo.
So kung ang imo ang konsensya ginaingnan na ka nga ayaw na imo ayaw na nagbaliki imong bisyo, ayaw na unya dili gyapon ginasuppress nimo, okay ra lagi ni suyop ko ani di man ko makita pastor, dili man ko makita ani nila, magbalik gyapon ko ani nga bisyo kay pwede ra man ako di sila ilad-ilaron, mag-serve lang ko kila sa simbahan o sa pastor. No, ang Ginoo ginatan-aw kaniya, and ingon ang Ginoo, the wrath of God is revealed. Makita na nimo. No, nga naa jud punishment nga moabot sa imo. So unsa na itabo diri? Because that which is known about God is evident with them, for God made evident to them. Yan na siya diha. The wrath of God is revealed from heaven, katong mga nagasuppress daw og truth. So kung naay ginasulti si mo sa silod karon nga, magpasaylo na ka sa imong bana. Dili oy. Siya jud ang mokuan ana. Pasaylo na lagi ka. Dili lagi. Ginaingnan na ka sa Ginoo nga magpasaylo ka, dili gyapon ka. Ginasuppress nimo ang truth. Undangin na ng bisyo, dili gyapon na kini makatilaw jud ka. Sayang ingon verse 19. Because that it which known about God is evident within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Wala daw kay excuse. Dili man na tinuod ang Bible. Kuan man na, dili man na tinuod ang Ginoo. Mo excuse ka. From the beginning niya na diri si Paul. Nga from the beginning, makita nimo niya na siya, for since the creation of the world, his invisible attributes, makita nimo nga ang creation niya diha na to ginabasihan gani atong oras, ang tuyok sa earth, sa sun. No, kita nimo nga kung diha gani ikuha ang orasan nato karon, no. So wala jud ka excuse nga dili tinuod ang Ginoo, ga-exist jud ang Ginoo. And kung gasulti siya sa imo mangundang ka, pangundang na kay ngano man wala ka excuse nga walay Ginoo. Mao may ginapasabot ani. Then iyang gingon diha, padayon ta ani. Diri man gud sa Romans, pag abot na nimo diri sa 21, no, gina-expose na diri ang diri sa Romans 1, no, tanawon ninyo, gina-expose diri ni Lord ang isa ka makasasala nga tao. Duha man ni ka klase ang makasasala nga tao. So, ang duha ni ka klase ang makasasala nga tao, mao na itong mga godless, immoral nga i-open nila ilang mga sala kanang mga prangka ba, kanang mga lantaran, mao na mga godless, immoral. Ang ikaduha kaning mga religious sinner, kanang nagasimba, naga-morning devotional, kanang nagadto og church, naga-mission pod ana, mao na mga religious sinner. So duha day ka klase makasasala, kaning mga godless, immoral, kaning mga lantaran og kanang mga gasimba pero gatago-tago sa ilang inner life, makasasala gyapon. So duha ni ka klase ka makasala. So ugma sa chapter 2, mao ni ang mga religious sinner ang i-share tomorrow. Now, pwede man ako ni i-connect tomorrow ang ikaduha sa Romans 2 para masabtan nato kining duha ka klase nga mga makasala. Okay? Mao gani ni kaning no. Kining sa Romans chapter 1, ipakita diri katong prodigal son nga itsura sa makasasala. Ang Romans chapter 2 didto pod ipakita ang mga panganay kanang mga naa sa balay ba. Pasabot nga nagasimba pero gipalisod-lisod nila ang tao nga makadawat sa gospel kay tungod sa ilang standard. Madayon ta. Pagsugod ta si kaning mga godless nga immoral, kaning mga lantaran nga mga makasala. Verse 21. For even though they knew God, 90% ba sa Pilipinas kaila sila sa Ginoo. They did not honor him as God. Or give thanks. Bantayan ninyo ni, minawa.
kining tanan nga klase nga sala nga ako ang banggiton padulong diri sa tumoy sa asa ni. Uy, taasan ni. Gikan sa 21 hangtod sa 32, tanan nga klase sa sala nagsugod sa asa. Dili kabalo magpasalamat sa Ginoo og dili nila gina-honor ang Ginoo. Mao na nga delikado jud ay kung di ka kabalo magpasalamat. Og isa ka timailhan nga wala na himong first si God sa imong life is dili ka kabalo magpasalamat. Oh. O na bantayan ninyo yung mga anak. Tudluan na ninyo magpasalamat na sa Ginoo. Kay ang isa ka timailhan nga number 1 na si Lord sa ilang heart is they recognize God. Magpasalamat. Salamat. Oh, basahin nato sa 21. Tanawon ninyo ha, kung asa padulong kining mga tao nga di kabalo magpasalamat og di kabalo mo honor sa Ginoo. Oh, 21 basa ta. Sige ta. Okay? For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks. Oh. Unsay una nga may tabo sa ilaha kung di ka kabalo magpasalamat sa Ginoo, they became futile in their speculations. Pasabot nga they became futile in their speculation, mas ginatagan nila og value ang ilang mind. Nga, okay, mali man, namay, dagang mali ang Bible. Ano siya? Di particular kay silang mind. Kung magsugod gani ka nga dili na magpasalamat sa Ginoo, ang may tabo sa imo mas i-value na nimo imong mind than the spirit. Nakabalo ba mo nga ang mind nato is maayo kay siya diri sa mga kalibutan, math, science, tanan nga kalihukan dinhi sa computer. Ang mind nato is maayo kayo sa mga butang sa kalibutan. Pero dili jud na niya makomprehend o masabtan ang mga butang sa spiritual. Mao na ang tao nga dili nakabalo magpasalamat or dili nimo ma-acknowledge sa Ginoo. Unsay giingon diri? God gave them over. Pag-abot diri sa kwandiyo. They become futile in their mind. Makita nimo verse 21. They became futile in their mind. Their speculations and their foolishness heart was darkened. So, makita na to nga ang spirit man good ang muhatag sa tong mind or sa toang conscience about sa mga butang nga dili maayo ug maayo. Ang spirit. That's why once nga dili ka magpasalamat sa Ginoo, ma-shut off na siya. Dili na makakabalo mo honor sa Ginoo. Mo gani gingon diya sa mga previous verse sa 24, 26 and 28, katulog ibalik, God gave them over. Pasabot, ang gave them over, maputol ang wire ba, murag ma-brown out ba. Mahimong darken ang imong kinabuhi. Once nga dili ka magpasalamat sa Ginoo, mao na manggawas na ni tanan ang mga sala, mga dili maayo nga mga batasan sa tao. Asa nagsugod, di ka balo magpasalamat. Dili ka balo mag-honor. Unsa ni tabo? Once nga dili ni sila mo acknowledge sa Ginoo, nahimo ng mga bright. Salig na lang sa ilang isip. Pero wala sila kasabot nga nahimo na dahil silang animal. Ngano man, ang animal is wala man mo acknowledge sa spirit. Wala may spirit ang animal. Soul raman og flesh. So once nga dili ka mo pasalamat, dili ka mo honor sa Ginoo, you're just operating on your mind. Mao na nga blackout na ka, total darkness na pud ka, ngit-ngit na po nimong kinabuhi. Ano man? O they become futile in their minds. Mao na yung una. And niya na siya, their foolish heart was darkened. Unsay pasabot sa heart? Magsige man taog kwan sa heart, no? Heart. Tapos mind. Oh. Ang heart is spirit. Nakuha ninyo? Ang mind is soul. Nakuha ninyo? So niya na siya diya, their foolish heart. Ang ilang spirito na darken. Ngano man,
wala naman ka ni-acknowledge sa Ginoo. Madarken ka. And for you, nga magkaroon kag light, mabagoy mo kinabuhi, you need to be born again. Kailangan nimo i-receive ang life, ang light ni Lord. Parang imong heart hayagang balik. Nakuha ninyo? Their foolish heart was darkened. Yan na isa diha. So, their foolish heart was darkened. O gani na nga sa Matthew 11:25 na siya diha nga, I thank you, Father, that you have hidden this to the wise. Kaning mga futile minds. Mind lang ginaisip. But, yan na siya, you have revealed them to the babes. At ang mga humble ba nga, Lord, di ko kasabot ani. Wala di ko ka-learn ani, di ko kabalo mo kuan ani, musabot aning pulong nimo. Lord, di ko kasabot sa imo ang kinaiya, tabangay ko, Holy Spirit. Diha kay reveal ni Lord. Pero katong mga bright, nag-eskwela man ko divinity. Nahuman ako 10 years ani. Dili na mo kuan ana kay balon ako sa Bible no. No. Dili ni i-reveal tanan ni Lord sa imo ang mga spiritual things kung dili ka mo humble down before God. Then, verse 22, they professed to be wise, they became fool. Mga buang-buang na eh. Kanang operate na lang kasi mong mind, wala ni mo acknowledge ang Ginoo. You're full. And giyon sa nimo magiging full kung dili nakakabalo magpasalamat sa Ginoo. Ma-exchange na daw nimo ang glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man. Mo di ni may tabo sa imo ha. Once daw nga di ka kabalo mo acknowledge sa Ginoo, dili ka kabalo mo pasalamat sa Ginoo, operate na lang ka sa imong mind ang may tabo, maghimo daw ka og picture sa Ginoo in a form of corruptible man. Masabot, pwede nimo himo ang Ginoo ang imong prophet kanang mga pastor nga gina-connect sa imo ha. Nahimo na nimo Ginoo. May imagine nimo grabe. Mura na futile na imong mind ba? Kay imagine nimo i-acknowledge nimo ang iyang oil nga gihatag nga naapay picture niya. Kuya na ba? Mahimo kang kwan ba? Mahimo kang full. Buang ang tawag sa imo ha. Ngano man asa nagsugod. Tungod kay di ka kabalo mo acknowledge sa Ginoo, tan-aw nimo ikaw nay bright. Mura kini siya ang picture ba? Mura kag nasa taas sa sliding ba? Sunod nga step ay sunod nga slide. Kutob na ka dire. Mura na kag ang may tabo sa imo sa sunod. Isa tong naitabo ka ganiya, mo-operate na lang ka sa imong futile mind, dili na in spirit, tama? Kaduha, exchange na daw nimo ang Ginoo nato sa mga corruptible nga mga object. Pwede nimo mahimong Ginoo ang kwarta, pwede nimo na mahimong Ginoo ang mga idols kanang mag-carb na kadiya. Ang worst pa ana, no? Nay kuyaw karon kay pilitan na nawong sa pastor ang oil. Tapos ang kuan, si tawagan ni ang i-worship na karon sa ilang mga anak is si Papa John na ang damay. Ana ba no? May gingon sa Bible. Yan siya professing to be wise, they become fools and exchange the glory of the incorruptible God for an image. Klaro kayang Bible? In the form of corruptible man, and of birds, and of four-footed animals, and crawling creatures. Imagine mo, you cannot make an image of God. He is a spirit. Ikumpara nimo ang Ginoo ana sa picture ana imong pastor. Ikumpara nimo ang Ginoo sa picture anang mga agila. Ikumpara nimo karon ang picture sa Ginoo sa mga lion. Ikumpara nimo karon ang picture sa Ginoo diha sa mga eagle diha. Ipakita nimo diha. Gina-degrade nimo ang Ginoo. Dili na siya mo. Amen. Mo man ni tabo sa mga makurap na mind. O gani gingon sa Bible sa commandment, you shall make any graven images. Klaro kaayo dili mo sugot ang Ginoo nga ibutang nimo ang Ginoo aning mga images. So ang gingon ni Lord, God gave them over in verse 24. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity.
so that their bodies would be dishonored among them. Kuyawan nimo. I-give up daw ka sa Ginoo. Kanang balik-balikon na kagstorya sa Ginoo, dili gyapon ka, dili ka mo acknowledge sa Ginoo, di ka kapalo magpasalamat. Putlon niya ang imuhang koneksyon. Ihatag ka na lang niya, o sige, God, di ay ko nimo gusto, mas gusto ka sa imong bisyo, dili ko nimo gusto, gusto ka ani nga pastor, dili di ay ko nimo gusto, o sige, hatag ti ka. Sa may tabo diya, putlon niya, magkaroon kag spiritual death, o diha na magsugod ang darkness. Nga naman, power good sa Ginoo ang gospel. O, di maputol jud ang imong kuryente. Maputol lang imo ang kuan ba, ang supply nimo. Ang power ni Lord sa imo. And for you nga mabalik ka na, you need to receive the good news, the gospel. You need to receive the life of Christ. No? In verse 25, for exchange the truth of God for a lie, and worship and serve the Creator rather than the Creator. Tanawa. Who is blessed forever. Amen. Verse 25. Diha na nimo masugdan, makita nimo, they exchange the truth for a lie. Mas i-worship na nila, mas i-please na nila ang tao kaysa ang Ginoo. Then, their hearts will be darkened. Yan na siya diha. Gusto nimo i-please ng tao, o sige, ako ta kang i-give up. Mga nang Ginoo. Verse 26, for this reason, God gave them over to the degrading passions, for their woman exchanged natural function for that which is unnatural. Makita nimo, ngano magkagusto man ko sa babae, kung babae ka. Tungod kay di ka kabalo, mo honor sa Ginoo. Dili ka kabalo magpasalamat sa Ginoo. Oh. Mamay ni sinugdanan ani. Magsugod ka dito sa 21. They don't acknowledge God. Oh. They don't put God first sa ilang kinabuhi. Mao di ay na nga mawad-an ka o kuan ba? Tarong nga isip. Kay kung tarong ka nga isip, tarong imong isip, dili ka mopatol sa babae. Kung babae ka. Kung tarong ka imong isip, kung lalaki ka, di po ka mopatol og lalaki. So asa ni nagsugod? Dili ka mapasalamaton. Dili ka grateful. Dili first si Lord sa imong kinabuhi. In verse 27, and in the same way, also the men abandon natural function, pati lalaki po. Oh. Once i-give up na ka ni Lord, ya na, tingala ka. Makita nimo ang picture kung mag-give up ka sa Ginoo, magkagusto kag lalaki. Una, bisyo-bisyo lang ka, suyop-suyop ka. Ginatambagan ka sa Ginoo, dili gyapon ka. Magtingala ka, mupatol na ka og same sex. Para magkakwarta ka, 150. Oh. Ang uban, napabay 150 ron. No? Ang uban, 500, 1,000, depende. So, tungod na, dili na mo mahimo. Pero tungod ka ginabadlong ka, dili ka magpatuo, mabot ang panahon nga itugyan ka sa Ginoo. Dili di ka ganahan sa kuha, ha? Pakamatsa na ta ka sa krus. Nya, ganahan ra mangyapong ka na. Surrender ka ni Lord. Abi ninyo, lifetime nga dili tabuhian sa Ginoo. Ang Ginoo is so gracious, merciful. Grabe mapasayloon ang Ginoo. Pero na specific time nga ihatag sa imo para magbag-o ka. Ayaw na abusuha. Amen? Then iyang gingon diha. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over sa verse 28. Katulo. Seryoso kayong Ginoo. No? In verse 29, being filled with unrighteousness, wickedness, greed, envy, full of envy, murders, strife, deceit, malice, they are gossips. Kini di ay mga chismosa di ay, mga libakira di ay. No? Naulos na ang contact nila sa Ginoo. Kay dili man nature sa Ginoo manglibak. Dili man nature sa Ginoo ang mangdaot. Kanang dili natures ni Lord ang maggasip.
So asa man nagsugod ning gossiping, tungod kay give up na sila sa Ginoo, kay di sila mo acknowledge sa Ginoo nga first silang life. Sugod naglibak, sugod naggossip, ana. Then verse 30, slanderers, haters of God, insolent, way respeto sa ilang isi katao, arrogant, boastful, inventors of evil, and disobedient to parents. Kini di ay disobedient to parents. Isa na kasayng nga naputol ang imuhang contact sa Ginoo. Kanang dili na siya first sa imong life. Dili na ka magpasalamat sa iya. Dili na nimo ma-acknowledge nga Lord, salamat kayo sa akong ginikanan. Salamat kayo sa imo, Lord, kay imo akong gihatagan sa ako ang pamilya ana. Kung dili ka kabalo magpasalamat, diha na magsugod. Mag-disobey na ta. Mao na nga mag-start yung thank you kay Lord. Lord, salamat kayo. Dili man perfect akong family, but akong parents, Lord, but thank you kaayo. Ana jud ang imong heart. Dili ta mag-grumble. Ano man, diri jud ka padulong. Mahimo kang disobedient sa imong parents. Mao ka mo nga mga anak, no? Mag-start dapat sa pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat kayo sa akong ginikanan, sa akong mga igsoon. Salamat kayo, Lord, sa kinabuhi. Thank you, Lord. Always give thanks. Lord, dili man mao ako ang kahimtang karon nga gina-expect na ako, pero salamat kayo sa imo. Always give thanks to God. Always give thanks to God. And iyapang gingon diri, and although they know their ordinance of God, but those who practice such things are worthy of death. Kabalugod sila nga kini nga mga butanga nag-demand yun ni siya og punishment nga death. They not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. Mas ilaha pa ning i-acknowledge kung kining mga nga mga butanga ginahimo pud sa uban. So always, isang key, we need to be in contact with God by making Him first place sa tong kinabuhi, then by giving Him thanks and giving Him all the honor. Mao dapat ni ang mabutang sa tong kasing-kasing always. Pasalamat Lord, na man di mao nga situation ako, but I believe na yun kay the best nga situation nga ihatag sa kuha. Thank you daan, Lord. Mao yun na mo gina-practice kagapon. Like for example, naikauban na mo kagapon, nagmotor sila. Niya kami nagsakyan na, nag-apas man to sila. Dili mo andar ilang sakyanan. Imbes nga magreklamo Lord, thank you daan, Lord. Thank you, Lord, ha. Sige, magpa-thank you sa Ginoo. Kay mo man ang nagrima sa amuan Adi, nahinay, gikuan pa jud kanang gialaw pa jud sa Ginoo nga gibira na ako to siya sa sakyanan. Unya, taas man jud kaayo. Amora lagi siya kanang giyab-an gani og kanang kuan arena sa iyahang nawong sa abog lagi kay mukamas-kamas man ang sakyanan o niya, ginabiran ako iyang motor, padulong yun sa iya tanan. Pag abot dito sa pinakataas na, smile gyapon siya. Tapos, pagpaandar niya, niandar ang iyang motor dito sa pasaka, no? So, thank you, Lord. Sige thank you. Pati ang akong anak po, sige thank you dito sa sulod sakyanan while nakatungas maski naglisod. Sige ramig pa, thank you. So, gi-allow ni Lord to siyang situation para ma-practice na mo ba kini nga gina-share nato karong buntaga nga always ta magpasalamat sa Ginoo. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo sa mong word today. Thank you, God. Help us, Lord. Nga dili may ma-backslide, Ginoo, into this level of sin nga ma-exchange ka namo, Lord, sa mga created things lang. And hatagi mig heart, Lord, nga grateful, and ikaw, Lord, always ang first sa mga kinabuhi. Thank you, God, for your word today. In Jesus' name, amen and amen.